Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang mga pahayag ni Senator Jingo Estrada during yung hearing sa May 7 and sa kanyang interview with the media after yung hearing. Okay, gusto ko lang paalala, yung gustong mag-order ng dark chocolate, meron na po tayong limited stock. Pwede na kayong mag-contact sa number na ito, 0916-9000997. Limited lang po ang stock natin, kaya first come, first serve. Hey, Senator Jinggoy, ang pinaka-bida sa May 7 hearing. Sentro ngayon ng batikos ng mga netizens. Kasi grabe, yung mga nababasa kong comments is napaka-bias niya. Okay, so after yung May 7 na hearing, nag-press conference kagad, nandun ang mga mainstream media. Ang isang tanong is, Senator, kailangan pa bang ituloy ang Senate hearing na ito? Parang nasasayang lang ang pera ng taong bayan sa hearing daw. O anong sagot ni Senator Estrada? Para sa akin, hindi na. Sabi niya, but depende daw kay Senator De La Rosa as chairman. Para kay Jinggoy, dahil na-establish niya na daw yung fact. First time lang niyang mag-attend, ang bilis. Ang nag-leak daw ng document si Morales. Tapos, walang involvement si PBBM sa issue, yung paggamit ng illegal na droga. Ano pa? Ang dami niya ng sinungaling daw si Morales. So wala na. Na-establish niya na yung kanyang fact. Anyway, inamin naman niya, opinion lang niya yon. So tayo naman, may opinion din tayo. So, si Morales ang nag-leak ng mga PDEA documents. Tapos sinungaling siya, wala siyang kredibilidad, walang kinalaman si PBBM sa drug issue na yan, kaya i-stop na. Yan ang panawagan ang opinion, pahayag ni Senator Jingo Estrada. So tayo naman, may opinion din tayo. So kayo mga kaibigan, payag ba kayo na i-stop na yung hearing? Ano sa tingin nyo? Tama na ba yun? Okay. Sa hearing kahapon, nakita ko, si Senator Bato, itutuloy niya yung hearing. Hindi siya titigil. Kasi, nung chinek up nila yung attendance ng mga na-invite na resource speaker, una, yung si Executive Secretary dating ES Paquito Ochoa, absent. Nang sabi niya sa sekretariat, imbitahan. Pag hindi siya mag-attend, isumpuena. That's good. So tuloy. Sino pa? Yung former PDEA Director General Kakdak. Hindi naka-attend dahil na-admit daw sa hospital. Meron pa yung Police General Serapio. Hindi rin naka-attend. So, ang guidance ni Senator Bato, bigyan ng another chance, imbitahin sa susunod na hearing, pag hindi mag-attend, isubpuena. Yun. Very good po, Senator Bato. Nakaka-inspire yung mga ganong Kasi, Tumi, hindi pa tapos ito. Ano pa? Yung tinutukoy ngayon ng investigasyon is yung sino nga ang nag-leak. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Senator Jinggoy nga si Morales ang nag-leak sa document. Ano dito biktima lang biktima si Agent Morales. Ang
mismo si Maharlika, I believe, hindi niya kilala kung sino yung nag-leak. Kasi si Maharlika, recipient lang ng information. Pinadala. Tinanggap niya. In-expose sa kanyang YouTube vlog. So, nalaman natin. Ngayon, na nag-conclude na si Senator Bato, and I agree, marami ang nag-agree na authentic yung leaked documents na yun. Despite yung denial ng PIDEA na non-existent, fake, AI generated yung mga dokumento na yon. To me, naniniwala ko na talagang authentic. So ituloy dapat yung investigasyon kasi hindi pa tapos eh. Ang issue involved dito is national security. Sino ngayong nag-leak? Wala pa. As of now, yung May 7 na hearing, hindi pa ma-determine. Kailangan mag-attend pa yung Director General Kakdak, yung Police General Serapio, mga retired. Marami pang pinapatawag. Sino pa bang mga yung management ng Rockwell condominium. Ayaw sabihin sino ang nagme-may-ari ng Unit 4C sa Rockwell na yun. Mabuti na lang inamin na ni Maricel Soriano. So yun, isusubpoy na rin yung management ng papatinin yung management ng Rockwell. Bakit ayaw nilang magbigay ng identity ng owner? Sabi ng yung National Privacy Commission, dapat magbigay sila. Kasi ang sabi ng Rockwell Management, violation daw ng Data Privacy Act. Sabi ng National Privacy Commission, hindi. Kasi that's an official function in aid of legislation. Dapat ibigay nila sinong nagmamayari. Okay, ito pa ang rason, isang magandang punto. Bakit pinipigilan ng iba't ibang tao si Morales na mag-attend? Nabanggit yan sa hearing. May mga pinangalanan. Itong Eric Santiago, James Kumar, tapos nabanggit pa ang pangalan ni First Lady Lisa, Lam. Pinipigilan si Morales na mag-attend. Yun na lang. Kung fake sana ito, kung walang katotohanan yung binubulgar ni Morales, ang tanong, bakit sila pinipigilan? Itong mga tao na ito, Eric Santiago, James Kumar, Romy Enriquez, ito yung nag-usap-usap na kino-convince si Morales na hindi na mag-attend. Nako, ipapatawag yan sa hearing. Kaya mas exciting pa ang mangyayaring sa susunod na hearing. Hindi ko alam kung anong petsa. Paki-comment na lang ang next hearing. Kasi sabi, pag hindi tumigil itong si Morales na magsalita, nako, papatayin yan. Pananakot lahat yun. At ulitin ko, nabanggit sa hearing pangalan ng Lisa o Lam. So ito ang dapat sagutin ni Senator Jinggoy. Bakit pinipigilan? Kung talagang walang katuturan, kung sinungaling, kung walang laman yung dokumento na yan. So, dapat ituloy natin ang hearing. Okay? Karapatan ng taong bayan na malaman at pagdasal natin yung security ni Agent Morales dahil delikado siya. Mabuti na lang at ngayon mayroon na siyang police escort, but then kung patulog-tulog sa pansitan ng mga pwede, tumitindig ang balahibo ko, malala ko yung kalagayan ni Agent Morales. Kailan nakakabilib po itong Agent Morales na ito.
may paninindigan, may tapang. Hindi siya takot kay Jinggoy. Kahit anong birada ni Jinggoy, sinasabayan niya, nagsisigawan. Yan. Kaya saludo tayo dito kay Agent Morales. Sana marami pang katulad mo. Ex-PDEA Agent Jonathan Morales, kayo na po ang bagong bayani ng bayan kasama ka ni Madam Maharlika.